Milo every day. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma, nasangkap ito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. RMN. Radyo numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8:19. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang tatak RMN. Fearless but fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Ano baliya? Upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katauhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam contra factum, non valid dilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa bagig-batok sa kamaturan, kundi limong mahimo malbagig uyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Lunes pizza 15 kita sa bulan sa Hunyo 2026. Kumusta to magkatawhan karon giga sa pasigbit nato nga probinsya ingon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa atong pinalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad. Ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa kutob sa mabusog pagsibya inyo kita nga makita og badungog live sa atong FB page sa DXR Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko kini ay pobreng lagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bakruya. Mark Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus Batikos. Manalipod sa mga kamus o ginaw-daw. Mark Bakruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Bakruya. Mulaban
sa pilihig ang katungod. Mark Macruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man. Komentaristang patas o di bias. Positensya, katarungan. Komentaristang waigi kahadlukan. Mark Macruya. Macruya. Tandigdong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Top radio commentator. Mark Macruya. Macruya. Tatak RMN. Kasama si Mark Macruya. Kuskus Batikos. 24 minutos suman milabay ang alas 8 sa Kabandagon mga kasama. So welcome dress tong pagpanaguman. Good morning ni Maria De Ramos. Sa magaron nag-view or naka-standby, no Maria? So sa ato ang hilisgutanan mga binati ato ang antig paminaw kagahapon adunay nahitabo nga sunog diri sa may Barangay Torno. Medyo ubay-ubay gid pod nga mga balay ang gilamoy sa kining kalayo mga kasama. Natoy mingon nga 14, napoy mingon nga 16 ka buok o 16 ka mga balay. Oh, nya perting luya kay sa mga kini bitaw na sunugan kay ang uban wala gyud igo-igo ra gyud ang ilang mga gamit nga masuot ang ilang nakuha. Inoon natagaan na sila og gining support dan gikan sa DSWD. No, nahatda na sila di og gining support nga pagkaon og uban pa nga mga kining panginahanglan lang nga gikan na pod sa DSWD gikan sa DSWD. Kuan na po sa limitado ra po na ang ilahang mga pwedeng mahatag pagkaon, mga canned goods, kini bitaw mga kung sila pa mga instant noodles. Apa instant noodles apil ba? Sa mga instant nga pagkaon kan dali ra maluto. Mo ginay sagad makuan sa kini mga mapiktuhan sa kining kalamidad. So magiging sa particular sa bulahan or sa kining puro kwak-kwak. Na magigigon lang nga puro kwak-kwak or bulahan basig doon mo kay kaning bulahan manggod. Sunod ana kanang gitawag nila nga kining puro kwak-kwak. So na gitawag nila puro kwak-kwak kay mga tao di sa una manggod sayo kayo mo kuan musaka og lubi. Dili musaka og lubi para mulupad kon dili musaka og lubi para mananggot. Mo na kining istorya ana sa una nga gitawag sila kining puro kwak-kwak diya. Okay, mga dlawon man. Nganong wakwak man pod? Nga kaning wakwak sila gabi man mang lupad. Din bulahan. So mitag bulahan, kining bulahan, pwede man gud ni duha man ni ka meaning. Pwede bulahan daghan og kining mga lansones. No, kay kining uban tawgon ang lansones og bulahan, ang uban pod lansones. Napay uban diya nga bulahan ka. Bulahan. Di ba? So posible no murag naa sa mga 16 ka mga balay tingali napiktuhan dia or kuan ba kay ang report manggod sa kining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council 14 pero sa to nakuha ang info is 16 do ka mga balay basig wala ang tingnan apil og account or basig nasipyat mo tong nag-report no nga 16 ka kining balay so basig na mo'y gusto nga ipanghatag nga hinabang diya pwede mo direkta rin tong adto. No, pwede naman ka maagi diri sa kini bitong barangay hall, dayon liko ka nang saluyo, dayon pag-abot mo dito pa right side ka, left side and right side. Straight na dito padulong do sa may kining bulahan. Pwede pod mo nga dito mo moagi sa may bulikon. No, inigabot yo sa bulikon, kanang balibulan la di sa apot na magyabon ng balibulan karon. Ngutana lang mo asa dapit ang kining sitio wakwak or kining bulikon kining bulahan. Okay mo agi ra mo nang reveal control dia baklay mo dia inyo nang iubay padulong gito sa pinakatumoy pero mas dool kun diri ka moagi sa kuan diri ka moagi sa may barangay hall no simbahan then kanang barangay hall liko ka dito padulong sa left side then pa right side ka straight na dito so pwede na mo mangutana dito kay naman ang mga balay dia perti man nakuha mo kuning turno nakalibot ko sa una itong pag-eleksyon.
pagkadaghana kayo og kuan, daghan kay mga sityo-sityo or mga purok-purok. Pagka nakuha kay imagine mo nasa mga 8,000 ang mga butante, no? So karon murag may dugang bagina, dugangan bagina kay nagoy bakong kining rehistro. So sa mga naikuan diha, malumong kasing-kasing, nabaka mo yung mga gamit nga kini bitong wala ninyo na suot na, mga sanina, short, basta kay magamit pa po. Ayaw po na murag trapo na lang po ninyong ihatag. So pwede mo direkta dito or dili pa ka dili nyo i-channel po sa DixDR, pwede rin yapon. Kung namoy mga ihatag ng mga pagkaon or cash or in-kind, depende kung unsa yung mahatag. Pero pwede po mo kay doon ra po kay ang kining turno, pwede ra po mo nga mo direkta mo dito padulong sa ilaha. No, ato po dito sa ilahang kining mga tagsa-tagsa ka mga panimalay doon nga nasunugan. O di ba ka sa barangay, no? Pwede po sa barangay mo kining dool. Kay para ang mga inyong hinabang matapok dito, so madala po sa barangay. Pero kung mingon po mo nga, di may ganahan sa barangay, dire rami sa, diretso rami sa kining ilaha dito. Tapos silang balay, pwede rin yapon. No? Kay luoy po ang mga nasunugan. Pastilan, pagkapaita kay niya karon samot na padulong ang sugod na gyud ang klase, ang formal ang klase kay ang sa nakalabay nga semana kay black pa man to nga sitog nila na kaning kanibito mura og kuan pa ba. Dili pa gyud ang formal gyud nga pagsugod sa klase. Do nagsugod na ang klase atong pizza 8. Pero karon na gyud ang formal nga pagsugod sa kining klase na gyud ang mga discussion, mga activities sa mga bata. So perting luoya sa mga nasunugan nato kung nato sila mga anak nga nag-eskwela. Dayon posible na bit-bit po ng mga bag hinoon or mga gamit pero wag yun, perti luya yun. Basig na po mo yung mga tent, temporary shelter nila. Ayun, ambay covered court pero ang pagtukod na pagbalay ron kung wala kay mga kaning mga 50 mil, murag apiki pag ang balay. Kaya magtukod kag balay inig palit pala nimo daan mga materyales perting mahala na gyud kayo. No? Perting mahala na gyud kayo. Kada daan mga kahoy bisan pa og kining coconut lumber na siya. Palit gali ka og usa ka punuan ana, mga 3,000 man tingali na siya. Bayad pagka og kining pagabas, pahakot magyud ka. So kung nakay 50 mil karon, dili pa gyud na sa ingon nga porma pa gyud og balay. Pero kung gusto ka og kining balay lapod nga igo-igo lang gyud pod nga makatulog ra pud ka, no, makalungag ra pud ka diha. Di ra pud ka maulanan panahon sa gabi eh. So pwede gyud pud ka mo kuan tukod lang itong mga igo-igo lang gyud pod. Bisan galig bayog lang imuhang kining haligid ya, pwede raman. Kawayan ang imo, mas tindot magaling kawayan ang kini salog kay perting bugnawa kay na. Luoy no makakuan ta ba kay kalag ito kapag kuan nga pagkasunog, dikit-dikit mo gud ang uban pod nga mga balay diha. So kagahapon mga alas 6 to nahitabo. Wa gyud. Abi nimo nagsunog or nagdaob ra nya. Kabayon ta bawal gud ang daob diri sa kining Dakpan City Polox. Di ka pwede magdaob og kusog. Pastilan kay sunog man day para perti man dakuha kayo sa damage ni ato nga panahon. So kung naa mo day mga ihatag or mga hinabang makadiha, pwede mo nga moderikta dito dool ra kayo. No, sa mga wala nakadumdum, duha ka bag agian, pwede mo moagi sa may Sitio Bulikon, dayon latas mo diha sa may river control. No, padulong gyud sa Tumoy. Dayon mo agi pagkatong murag ilahang tulay-tulay didto, paubos. Then pwede pud ka nga diri ka moagi sa barangay hall, mas dali diri. O nya mas direkta diri. Dito kay daghan magagkuan mo agi-agi di maglisod ka agi pud si mo ang kining motor dito. Diri makaagi kag motor ko maghatod ka. Kada lang no, pwede pud mo diri sa DixDR kon kuan mo kapuyan mo madto dito, pwede mo sa DixDR sanina. Kung na may mga pagkaon, mas maayo po. Hinoon na may provincial government, na LGU, na barangay. Di po na sila magutman. Pero ang kuan ba, maluoy lang ta magunahuna or kinibitong magtanaw nga ikaw na ang kahimtang, no, masunugan. Lisod kini masunugan ka. Samot nagnaangin ra ka sa imong silingan nga nasunog ang imong balay sa imong silingan nya, naangin mong balay. Nya pananglit para to sayo kayo. No? Nagasimbahan, pastilan pag-uli nimo. Simba ka pag-uli nimo, ana ugdaw nimong balay. Wa gyud ka nagapabupho sa imong mga gamit ana. Kay kung na atol patingali og gining Lunes hangtod sa Biyernes ning trabaho, na. Kasi na pa mga gamit nga di gyud makuha may gali kay Domingo. Nakakuan pa gyud. Kung sila pa nagkamaniobra pa ang mga kining tag-iya og kining mga balay. So, ano to panawagan pagbalik sa basig na mo ikuan.
O, pwede po si Dudong yung patron nito kay kusogin ng dagan ng patron bago kong gigagkuhan. Kasa. Top radio commentator. Maruya. Update day sa kuan sa usa ka OFW nga katong bitong giposel dito sa may Lebanon. Giposel silang amo dito. Sa dihang nahinanok o katulog man gud sila, gisulod sa anak sa ilang amo og walay kaluoy nga gipamusil. Sulod gid biso silang kwarto. Kay kani man gud ingon sagad bago sa mga OFW sila nga nako ni mga amo nila nga nako ni mga OFW ha. Sa istorya pa sa mga OFW nako ni mga amo nga dili mo sugot nga magtrangka ka og kining pultahan sa imong kwarto. Kay pananglit natulog kay kada hinanok sa pagkatulog dayon naisugo nimo ang imong amo naisugo si mo tapos dili ka maablihan di ka matuktok kay pero dili mo hinanok ka og katulog. Muna nga sagad kuno sa mga amo sa mga OFW do sa gawa sa nasod dili gyud daw mosugot nga sirad-an or trangkahan ang kining pultahan. Pero pwede po kang imong isra di po ningon nga nakatiwangwang na po ng pultahan. So kini sila posible maunay kay ang uban pod nabo ko rin mga amo nga okay ra po nila nga itrangka or ilak nimo imong pultahan sa kining kwarto. Na mga OFW kay istorya po na pero sagad gid daw mga 80% di gid mo sugot ang mga amo nga dili bug kining trangkahan ang kining pultahan. No kay in kaso na sila isugo or may mga emergency at least dali ra kanila nga mapukaw, dali kanila nga masulod. So sama sa ditabo nila ni Hanelit Samuras o kinit si Hervoso mga kasama. Kauban na silang trabaho do sa may Lebanon. Actually dugay-dugay na kuno na sila. No, mga kanilang amo 10 years ago, imagine mo 10 years nga miabot si Hanlit dito sa may Lebanon. Ingon na kadugay ang iyang pagsilbi sa iyang amo. Dayon kato yung kauban po dugay mo kay to. Kato si Ronaldin Hervoso nga taga Sibalom Antique. Mga karaya man ni sila. Dungan gyud sila nga nangamatay no gipamusil ambot unsay bikil ato ang katong usay sa ilang mga anak silang amo kay grabe man gyud no sila man gyud duha ang gipang kining patay sumoto nga perting kurata kay silang kuan silang kining pamilya diri sa Pilipinas nga nitabo to sa duha ka mga biktima gani kato si Hanelit Samuras mga kasama nagplano ba gyud to nga mauli unta diri sa Pilipinas karon nga tuig no nga sulod sa napulo ka tuig niya nga pag-adto sa sa gawa sa nasod mo uli na siya sa Pilipinas sulod sa usa ka dekada kay kuno na mo ko say gipabuhat nga balay ani dayon tabang ko siyang kining inahan kaya inahan pod kuan po ni OFW po ni ka dito dayon ni uli na gani wa siya kabalo kani si Hanelit nga taga barangay Ulingan naabot na din ni og kining sa ito gani gawa sa nasod nya sa una magod uso ba kay na kanibitong murag mga illegal recruitment nga maka-abroad ka nga kung sila pa murag dili ka kumpletong papel ba so mao ni ang nitabo kang Hanelit dili siya kumpletong papel pagabot sa gawa sa nasod na niagi sa agency nga murag gi-direct la sa dala didto kung sila pa direct hire no gidala ni sa didto mo tong katong pagkamatay gali di Hanelit pagtan-aw sa record sa kining uwa wa say record ngano man kuan mo guni iyang pag-agi ko dito god pagsulod mo nang tingali basig usapon sa mga rason nga wa siya miuli tungod kay kung maka-uli siya sa Pilipinas maglisod na siya balik dito no kay wa lagi ni agi sa insakto nga proseso gani mismo iyang inahan mo na istorya na wa gyud sa kabalo ang inahan daw na sa una nga kalit kayo ang kining pag-abot siyang anak dito nagpahibalo na lang nga nasa gawa sa nasod yang anak sige sa hangyo nga mauli pero magsige pa pod og kining balibad kay mao lagi no nasalitag sa tagsa ka mga pangandoy makapalit og yuta makabalay dayon siyempre magkatabang pod siya ang kining inahan kay ang amahan ani wala man ang amahan ani no murag sa kun nibawaan murag nagbulag man ang iyang mama og iyang papa ani so mo nga siya na lang kinamagulangan ba ni si Hanelit sumoto ani tabo giposili sa didto gani ang actually mamo tong gi pangutana bitaw yang inabasig na ibog kay dalaga pa maning bayhana god mga 30 pagkapin basig na ibog ana siya nga di po sila ka istorya no pero kato ko ng anak siya amo minyo to pero
bulag sa kining asawa. Pero katong usa nga kauban niya kato si Ronaldin Hervoso, kanto siya? Minyo to siya, 50 anyo sa mundong bayhana to. Medyo idara na pod. Then mo gito after pila ka bulan dito sa kini bitong Lebanon, na uli na gyud dere. Gani gipaabot gyud ni sa pila na ka kining adlaw, semana, bulan siyang kini mga kabanay diri sa dakbayan sa Dipolog. Gani gahimo na sila og kini mga nobina. Nobina ba tawag na or pangadji? No, nagapangadji na sila. Gikan gyud pagkamatay ato, wa sila undang pangadji. Kada gabi ang ilang pangadji do silang balay. Imagine nimo ang sakripisyo siya mga kaliwat o yang inahan. No, doon na interview na ko doon lang inahan, perting kon gyud. Kining hilak gatulo gyud ang kining iyang luha. Di sa katuo sa ritabo siyang kining anak mga kasama. So sulod sa duha ka bulan nila nga pagkuan gyud pagpangadji. Nalipay na unta sila kay naabot na sa Pilipinas, no, gibiyahe na ang patay nga lawas gikan diri sa gikan sa may Lebanon, padulong diri sa may dakbayan sa Dipolog, pastilan kay pag-abot din na di man day mao ang naabot nga patay nga lawas. Gani ang inahan ani mingon pagling inahan nga posible lang daw nga nausap ang kining dagway tungod sa kadugay. Unya dito magod sa Lebanon freezer ni ang patay nga lawas ito nga naman. Bawal man dito ang kaning pagbalsamar. Wala may balsamar do kay Muslim country man sila dito. Diba sagad sa mga Muslim pag mamatay, lubong dayon na siya. Dili na ingon nga magbigil pa para sa mga kanibito mga Katoliko magbigil pa og siyam ka adlaw ba na? Bigilan ba ka og kining kuan diha, paabton pa og kining siyam ka adlaw. So ingon ana mga Katoliko do sa Lebanon wala. So gi-pressure sulod nag-pressure do, mura ka gi-ice do. So mo to pag-abot dire, o diretso dire sa may St. Peter. Mao gito, ang istorya sa inahan, basin lang kuno og kining nausap ang naong kay kuan man, pero nakabantay na sila daan. Matod pa sa kining pamilya ato nga lahi na gyud kinamo toy alom tong bayhanan gud. Nya pagtanaw to kay wa may alom, di na makita ang alom. Sila pong istorya nga, posible kuno nga natabunan sa make-up, ginawa ko na yung make-upan mo ko na patay, di ba? So posible kuno natabunan. Dayon, nausab lang kita kining naong. Sa moto, ginarapang gidala dito, silang balay, gipagadjian. Sa airport pa lang gali, perti nagtsabaw sa kining pamilya, ilabi na gyud ang kining inahan. No, pag-abot gyud sa patay nga lawas siyang anak diya sa may Dipolog Airport sa Nakalabay kasi man murag Huwebes ton abot diya. Nan kay pag-abot dito sa kuan po diyang kauban kay nadungan man sila delivered diri sa Pilipinas, gidungan man duha. Actually nagisay pangalan, ay sirok silang passport, no? Nakatag ang kining box nga gisudlan sa patay nga lawas di sa Buras. Dahil katubang usa, pastilan kay dito po sa Sibalom Antique, nabantayan po nila nga murag di gyud mao ang ilahang kining pamilya. No, kay kung ila ko nung gitan-aw, medyo batan-on man. Unya, siyempre, kabalo ta batan-on mo do si Kwan, 30 man do kapin. Ang iyang asawa or katong anak atong kalibaw sa ngalan sa inahan aning Kwan ni Ronaldin. Pero ang iyang bana ani si Fausto Hervoso Jr. Nakabantay gidaw sila nga lahi gyud, no, dili mao. Sumoto nga ilang nangita sila kining embalmer, gipaukab gid nila ang kining lungon kay tan-awon aron kun unsa ba gyud ka ilang katinuod ang ilang mga pagduda kay medyo nagduda gid sila. Gadi gyud mao ang gani patay nga lawas nga naabot sila. So didto pag tan-aw nila di gyud mao daw, no? Gi-confirm kay naay mga tibay lang to sa dapit daw sa Batiis. Unya pagtan do is wala man gid nakita. No? Dayon gipatan-aw dire ang sa Dipolog. Na kay mao man gid nakita po nila. So dito na confirm sa kining tag-iya or sa kaning kabanay nga dili mao ang patay nga lawas nga na-deliver sila. Pastilan giunsa po ni sa kaning bitong nag-assist ani. Tingali wa may kuan ang kining airlines ani. Pero ang nag-assist gyud, no? Kun
unsa ba ni pagkaunsaa nga nakuan man. Napatoy mga nag-istorya nga basig nagsabot din sila nga kumuuli sila sa Pilipinas maglaag sila silang lugar. No, basig kuno si Ronajen kuno nang invite kuno sa kang hanglit nga in kaso muli sila sa Pilipinas, mulaag sila sa may Sibalog Antique or di ba ka si Ronajen mo laag diri sa may Dipolog. Di ba? Unya kay niabot man gyud ang kining panahon nga wa sila swerte kay namatay man sila do sa gawas sa nasod. So mura po sila nakalaag na hinoon sa ang kato si Ronajen mura po nakalaag sa Dipolog. No, dayon si Kuan po nakalaag po do sa may Sibalog. Sa kining Antique mga binati nato kadto minamoto nga ang bana ni Ronajen nakig-kuan gyud nakig-video call gyud sa inahan pod ni Hanilit dire og dito ilagyong gipang confirm nga dili gyud mao. Moto si Fausto Jr. dito, Fausto Herboso Jr. pakitabang na sa kining uwa. Amot lang kung gibiyahe na ba karon or napa sila giproseso nga kining papel pastilan. Ni samot yun og kakuan. Murag kini bitong ang kagool sa inahan. Pagkita ko sa interview ato ni Fausto murag ko siya nagool nga murag nakakatawa na lang siya kay kung siya pa perdi kanong hilak siyang inahan ra ba gyud. Unya pag-abot di mo mao ang kining patay nga lawas ito. No, unta kani ato taga uwa o guban pa nga mo assist dia nga mga government agency, dapat ilang tarungon gyud kay para di na mahasol ang kining pamilya. No, may gali kay diri ra sa Pilipinas ni tabo. Di ba? Unya, may Pilipinas layo-layo gyud ba may parehara po sa Sambuca City baka kay medyo duol-duol ra. Motabok pa ka og pila ka barge dito, tulo o duha. No, kay gikan sa Antique ang kani si Balong Antique murag mobiyahe ra man kag Baylan padulong sa may kining Iloilo, then Iloilo to Bacolod, dayon Bacolod to Dumaguete to kining Dipolog. So mao man na siya ang kining pagbiyahe diha. Kaya wala may direct nga dalan, no? Kay kining Antique sakop na sa kining Panay Island. Oh, so moto nga medyo kuan gyud, no? Magulanon ang kining pamilya. Unya Andre po sa mo adre sa may kining Dipolog. Oh, duha ka bulan sila nga nagpaabot, nagantos pag pastilan pag-abot di bagid mao. No, nasipyat ba gyud. Oh, may gali kay diri ra sa Pilipinas, nagluto usa ka OFW diri sa una sa Pilipinas nga nagkabayloay pod do ang ilang patay nga lawas, naabot dito sa may Nepal. Perting layo kayo. Kato mo'y pinaka problema gyud, may imagine nimo nga naabot ka og kining Nepal, perting layo kayo. So tingali ang pamilya anay karon mura nangita na sila og gining pamaagi nga mapadali ang pansili no kay nagbaylo man ang ilang patay nga lawas. Oh, gi-confirm na mismo sa kuan sa kining banad do sa usa ka FW do sa may Sibalog Antique nga ingon siya nga di gyud mao ang ilang nakuha. Oh, moto nga tingali kagahapon or karon ba to? Mura kagahapon ana. Murag giadtuan na sila do sa gahapon o Sabado ba to? Giadtuan na sila do sa taga kining uwa para iproseso na ang mga papilis aron sa pagdala o sa pagbiyahe na pod sa patay nga lawas kay ibansili sila. No? Pastilan. Sa pagkaunsa ang nagabansili. Kasi nadungan magud sila god kay kauban mo sila sa trabaho, sarabo sila og gining amo. Oh, tingali ang pagtag ani didto pa lang daan nasipyat na. Oh, gibang press mo sa lagod. Dayon tingali pagsulod na sa mga kuan nila mga box dito dili mao ang nasudlan dili mao ang napapilitan ba. Nagamit ta po gali sa mga kining ospital gali mga bata gali nga mag-ilis pod. No, samot na kining daghan kining mga bata uban po dia mag-ilis. Dili mao ang nadala sa kining inahan. Oh, so pare ani, unta wala may tabo dapat ato taga kuan ni taga uwa o guban pa nga mga concerned agency, dapat tarungon nila, i-check nila og tarong para nga ang kuan magod, ang burden magod ani dayon sa pamilya. Dayon ang kagool ba? Di ba? Ikaw mo nagilak-hilak na kadasipyat, gilak-hilak di mo dito mao di ay. Dapat unta tarungon tani sa taga-uwa. Kay dili lalim ang kasakit nga gibati karon sa pamilya mga nana. Ana nga mga panghitabo. Muna nga ang kuan karon hasol na pod sila kay magbiyahe na pod. Oh, gani dito ta ilang itong ilubong na ginunta dayon ang ilahang pamilya pero ang hitabo wa nila gilubong kay di gidaw ang ilahang bangkay nga nakuha. So manginaot lang ta nga mapadali po na diha
Kay siyempre luoy pod ang mga pamilya nga naa diri. Sa mo nahitabo sa mga wala kabalo sa background mo nahitabo do sa una nga mga kuan mga 2 months or mga 3 months na nilabay gipatay silang kuan kining amo or anak silang amo. Matod pa hubog-hubog itong amo anak silang amo daw nga mislo dito og namusil. Nya perti hinanaw kagkatulog nila unsaon nila pagka bantay wala gilak ang ilang kinipultahan. Sabi niyo dili lalim ang mahimong kuan OFW sa gawas sa nasod. Kana uban nagtuo sila nga okay ang kining OFW na koy inahan or amahan nga OFW na koy madawat nga kwarta diri sa Pilipinas kada bulan. O ko sila pa dagko samot na kuan dirham mahal kay ng dirham dito. Dayon mo lagi. Nagtuo sila nga nindot ang kinabuhi ito dili lalim. Kabalo ba mo sakripisyo binang madto ka sa gawas sa nasod? Kay imbis na kay pamilya dire, na kay mga anak pananglit ikaw inahan, mo-abroad ka. Imbis na kay anak dire nga atimanon, na kay anak dire nga bantayan, paeskwelahon, di ba? Gastuhan nimo. Dili nimo maserbisyuhan nga naman. Tuwa man ka nagserbisyo sa lain nga kining nasod. Unya dito ka nagserbisyo, dito ka nagbantay, dito ka nagatiman, nagpadako og mga bata sa ining yung imong amo. No? Imbis ka na nga panahon unta nga ilahang serbisyo sila mga anak dire. Ilahang lungagan baka di ba? Hatod sa eskwelahan ng mga anak. Di nila mahimo. Yung na ang sakripisyo sa mga OFW mo na kamo diha. Kung naamoy pamilya nga mga OFW ay mo pagsalig nga yung na kasayon ang mo-abroad. Kay dili lang ang kamingaw. Di ba? Dili lang ang sakripisyo lang kamingaw. Apil na sa ilang sakripisyo ang kining kamingaw. Sa ilang pamilya, imagine nimo makauli ka tagpila ka. Kada bitaw na anak ka sa gawas, mura ka na preso pud ana. Ana uban magkasulod presuhan no. Usa pa lang ka semana gali una-una la usa ka tuig na sila sulod sa presuhan. Sumoro gyapon ka ng OFW ka, madto ka sa gawas sa nasod. Mura ka na preso gyud pero duha ka tuig may gali karon tagduha na ka tuig sa una tagtulo ka tuig na sa una. Karon ay mga OFW nga pwede ka mauli og usa ka tuig depende sa imong kontrata, depende sa imong amo, kay imong amo buotan, malibre ka og kining bakasyon, babakasyonon ka. Pero sagad yun, 2 years sa una, 3 years na sa una. Ang ubang gali, extend ba yun, di na mauli. Mo-extend na lang din dito sa ilang trabaho. Kanya, kanina yung mga pamilya dito sa Pilipinas, kaning OFW, marang sa kinsa, waldas dito sila mga kwarta. Halos dili magtigom, muna ang uban, inikulit diri, huwag yapon. No, walay balay, walay tigom. Nga naman, ang bana nga nabilin dire parteng pala humuga. Oh, dayon sige og gasto og kwarta sige panglibre anang mga barkada og inom niya. Nya na po'y uban mga anak nga sosyalan kayo. No? Say pangayo kwarta sa mga ilang inahan ba o amahan dito sa gawas sa nasod kay lagi na paliton ko nga project, na paliton nga mga gadget. Oh, ako bang gilis sakripisyo gali na diha nga unta ganahan pa sila mauli pero ma-extend na lang kay ngano man pagkahuman og eskwela ilang anak wala pa na graduate og kining college. So dili lalim ang mahimong OFW, no? Dili na lalim kani naa ka sa layo magtrabaho panalit dire ka sa Pilipinas pero nagtrabaho ka sa Metro Manila, nagtrabaho ka sa May Cebu. Yung daga sa Moga del Norte ka. Dili ka sa lalim. Pero binta na lang dire kay anytime kung gusto ka mauli, makauli rin ka. Dito lahi man. Plite pa lang di mo daan perting mahala na kayo. Oh, visa pa nimo. So manang uban ay mo pagsalig nga o ay mo pagkuan nga kining paghapi-hapi dia kanunay nga okay na ko'y OFW do sa gawas sa nasod or na ko'y anak, na ko'y asawa, na ko'y banad do nga OFW. Dapat gili yung himuon magtigo mo kwarta. Dayon kung amoy balay, inay-inayan ninyo og kining buhat og kining balay. Di ba? Kay kana inikabot sa imuhang pamilya nga tuwa sa gawas sa nasod, makaulit dito sa Pilipinas, makita nila nga narapod sila'y napundar sa ilang pagpaningkamot o silang pagsakripisyo sa layo nga nasod. At least murag magaan-gaan ang ilahang kining paminaw o ilang pamati. No? Di na mauli kagikan sa gawas sa imong pagpanarbaho do nga pauli nimo na nakaibalay ka na tukod. Oh, bisan pag wala pa ibuto dalawa pa finishing din. Sige. Isa ikadong balik ato ning pa finishingan. Oh. Di pag na nakaibalay, masarap pa yun na negosyo. Dapat gilid na kung kinsa na bilin asawa ba o bana na bilin sa Pilipinas, mangita po sa diskarte nga di lang po magsalig. Di ba? Dili kay mangumusta lang inig katapusan sa bulan. Then, oy love, kumusta naman ka diha love? Or mang, or pang, kumusta naman ka diha?
Pero nangumusta katapusan sa bulan nga naman ting sweldo naman siya pod. Pero kada mangumusta sila nga kini bitong bisag regular kapag pangumusta ba bisag kada semana lang o kung mahimo gali bisag kada adlaw bisag mag-chat na lang ka dito kung ginatugutan sila kuan mag-chat nga mangumusta ka okay ra ba ka or dili. Di ba para makabalo ka? Kay kana dito sa gawas nasod nako na istorya nga mga OFW dili magsilbi ditong kana bawal ko ang magsakit dito. Kay bisan pag magsakit ka dito na yung mga amo do nga di gali kay pa ospital. Di ba? Napoy mga amo dito nga tagaan lang ka ng parastamol ya, inom ng parastamol hantod maulian ka. Ihunana ang kinisagawa sa nasod. Kung diri sa Pilipinas magsakit ka, bahalag maghigda kag isa ka semana, bahala pag maghigda kag usa ka bulan dia, maglubog kag usa ka bulan, way problema. Kinaa ka diri sa Pilipinas. Or kung diri ka narbaho, pwede ra ka mauli sa inyo kay medyo apiki na. Pero dito, kung di ka makahuman si mong kontrata man uban dito nga sakripisyo gyud bahalag nagsakit. Ipasakitag ulo, gihilantan, or unsa pa nagipamati na dia bilar, grabe ang kabilar do. Trabaho gyapon na sila, wa gyud na sila nagkuan, wa na sila naggining unsay tawag ana, nagreklamo. Gani ang uban dito di nagli mo share sila mga kaagi sa ilang kining pamilya kay basi tingali mabalakay lang pamilya, no? Sila na lang dito sila rin nakabalo kung unsay hitabo nga ingon ana ay lang sakripisyo sa gawas sa nasod. Oh, dayon swerte po ni manarbaho ka. Nay magasorte ka nga imong amo perting buotana kayo. O say dalon ka kung asa sila magbiyahe magkining bakasyon, di ba? Kung unsay lang makaon mo, puy makaon nimo. Kung unsay lang paliton nga gamit, palitan mo ka gamit. Nay mga amo ingon na pero kung sila pa sildam ra kay na. No, talagsar kay na sa mahitabo. Sagad gyud kuno sa mga amo, mga stricto gyud. Sabot na nga kini mga amo nga nakaamo kag medyo apikir pod nga igor pod kini mo sa gawas nasod yahay mo na sila mabito na si panghuwa og kini mga katabang ano man naamo ko na sila support sa gobyerno tungod sa ilang dagko nga mga oil deposit nana sila madawat sabot na sila bagong anak nanay suporta sa gobyerno di sa problema sa pagpa-eskwela sa health no og uban pa nga mga allowances usahay ginalibre silang gobyerno ingon ana sila dito kadato nya kana mga babaye saga daw na ulay mga trabaho. Sabot na kung babae way trabaho, nara sa balay, sige ra mag-away sa mong amo diya. Kay dito sa gawa sa nasod, ang mga lalaki mo'y powerful dito. Sabot ang lalaki ni trabaho, siya ang magbuot, siya ang magsalig. Magsalig man na siya tanan ginaman. Siya may magbuot, pila ihatag niyang kwarta sa asawa. Oh, kana mga asawa daw nga sa mga kinibitang ilang amo nga walay trabaho daw. Apiki pa daw na sila kay ang ilang bana di man na mohatag kwarta bisan gid sila kung sila pa kanang mga pagwapa daw sila mga amo maglisod ba kuno nagpalit sabot ang way trabaho sabot ang lalaki ra kuno trabaho kay ang lalaki may magkontrol sa kwarta dito diri sa Pilipinas lahi man diri mga babae may magkontrol makig-away pa kun dili hatagan og gining kwarta sa bana kay nganong dili pahibawon dito lahi dito so muna swerte-swerte po ang pagpanarbaho na usahay nga buotan gi amo makaswerte ka kana mo hayahay pero sagad gyud daw apiki gyud ang kining mga muhan gyud wala man bisa Pilipinas or magawa sa nasod mauri gyapon na diri sa Pilipinas tapoy mga buotan nga mga amo di ba pero sagad gyud po sabot naggasweldo sila dagko himuon kag ibas katabang ka nahimo naman nung kag kanang katabang lang mo trabaho sa karon mura na kagsaop gid nila gyud ingon na ang kuan sitwasyon sa mga OFW na pare sa netabo ni kahanalito wa gid kadahom yang ginikanan kaya ginikanan ko mga katulo po na sila do ka balik-balik so iba to lang tag 3 years so 9 years so dugay-dugay po do yang inahan daw ani nga nahimong OFW dito gani si kining hanalito wa daw rin nakahumag eskwela mi larga ra kuno ning pinakalit wa gyud nanghid kung sa ko pa na surprise ang iyang inahan sa diyang pag-uli po din na surprise sa gyapon yang inahan kay imbes nagtuo sila nga mauli na diri nga walay problema naning uli meron nga namatay noon dito actually daghang mga OFW nga hitabo na dito nga uban may gali ka ng uban wala gyud gipamusil no kulata lang ba pwede ra ka makadagan or makauli kani gyud sa kang handlet medyo kuan ba luoy kay ang ilang sitwasyon no kay sa kadugay moro tin hitabo sa iya ha so dili lalim kamo dia mo nang ako mo na akong ginakuan sa inyo nga kung moadto mo og
gawas na inyo ginaon nga kung sila pa buo na ba ang imong desisyon ana. Di gidalalim, no? Pero paita gyud sa gawas sa nasod. Diba, daghan og istorya nga mga OFW nga mga experience nila. Sakto kayo sir, kay relate kayo ko ani about sa OFW dili lalim ang kinabuhing abroad. Ingon si Alma Bizar. Bitaw tinuod na siya. No, kada samot na magsakit ka, pastilan. Dili gid ka bawal magkasakit dito kay kung magsakit ka, naunsaon man na suguon mangyabog ka sa mong amo. Oh, kung naabog ka sa kini mga dili mga kung sila pa dili mga dili sa Middle East, panalit sa US ka or sa uban nga mga nasod, kung inuras pa mo trabaho dito, sayangan po ka. Munang bahalag magsakit ka, di gyud ka maglubog-lubog diha. Trabaho kay sayang man imong kining oras, no? Manatan imong trabaho inuras ito. Unya maghigda-higda kada ka nagsakit ka. Sayang ra gyapon. So, mo bitaw na nga kung naa kay kwarta tigumon gyud og tarong, di gyud magpatakag padala. Kana bitong auban niabot nagdagpila 20 ka tuig og inabro dito pag uli diri wa gyapon natigom. Nahurot sa ilang asawa or bana diri. Pero sagad man gyud ang mga asawa man gyud mo kining abroad. O pag uli diri luoy taong king asawa. Wa gyud kuan wa gyud nakita nga kausaban silang kuan, silahang kinibitong kinabuhi. Kay naiuban niya tsambahan pa gyud. Wala pa usa ka bulan o tulo ka bulan wa na. Ang bana dinhi wa na nangabit na pod. Di ba? Oh, napay uban pod nga mga OFW tapos sa gawas nasod. Tingala ka, maupay pag-abroad. May mo lang sweet maganda sila diri mga pila to ka bulan. Oh, pag-abroad din no, to na nag-post na sa social media. Nag-post na kanang kauban nga post dia sa social media, nag-may di na maglahi. Oh, ang apelyido na lahi na pod. Isa ko to nagbulagod nga formal nagbulag, awa na. Lahi na yung apelyido. Oh, sagad kabalo mo sagad pod sa mga nag-abroad. Daghan kay mga insidente nga magbulag. Tingali kuan na lang kay ng dili magbulag, talagsa na lang kina. So sagad yun. Tingala ka, 2 or 3 ka bulan, gikan pag-abroad, to na sig away. Kaya nganong, wa na kontak, di makontak, asa magkakaroon. No? Bitaha gali karon kay grabe daghan na kayo paning pamaagi nga pwede na mo kontakon. Na Viber, na Messenger, no, WhatsApp. Or unsa pa na di ang pwedeng gamiton nimo sa una. Telegram sa una. Magpadala kag letter sa una, manawag ka telepono ang gamit, maglinyahay pa mo diya sa Crustilco na sa una, oh, maglinahay pa mo diya sa una. Di perte kayong paspasan mo kuan gyud istorya diha kay dali ra kayo ang oras sa perting mahala kayo. Ingon na siya mga binati na tong ating paminaw. Pero daghan na kayo. Diya sa Middle East bawal man ang kini messenger diya. Lisod man kini sa ako naka-adto kog Dubai. Dili ka magagamit og messenger dito, mo gamit maka og kining unsa gito nga kuan mong gigamit ha. Aron makagamit ka og gining i-bypass nimo ang ilang restriction ba. Naman na sa Middle East nga dili ka tingala ka di man maka-send, dili maka-video call sa kining gamit ang messenger. VPN no mo gamit magag-VPN. Dito ka mo agi para nga makontak nimo imong pamilya. Pwede na ka maka-video call, pwede na ka maka kining message. Dili pareha diri nga direct dito lahi na kuan i-bypass nimo ang restriction nila para makontak. Actually daghan kay mga pamaagi. Pero amot lang magbulag mangyapon. Top radio commentator. Makruya. Kung si Alma Bizar pa pag uli pa jud namo sir. Among bana minyo na. Anyway, alas 9 mga kasabatod ganito sa Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod kanato sa Sandon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod ka extracted ang pagkahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa mag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Tatak RMN. Adlaw kita karon nga Lunes pizza 15 sa bulan Sonyo to Ismael Petisas. Good morning di kanan Lorena Ando. Panabilag ta pagyon kinyo. Fiato Stitzer wat kelom. Ipatuman ang kamaturan bisan pa manikapukan ngadto sa kalangitan. Kini adyo pobre nga lagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Bakroya Tatak RMN. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing.